My condolences, Clarice. Ngumiti si Clarice at tumango sa taong dumating. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang ama na palaging ginagawa ang lahat para sa kanya, wala na. Namatay ito, hindi dahil sa mga kalaban nito sa organisasyon, kundi dahil sa sakit ito sa puso. Napakabuting tao ng boss namin, Miss Clarice. Naalala ko pa kung paano niya handang ilapag ang lahat na ginagawa niya para sa'yo. Nung buhay pa siya, ikaw ang palaging bukang bibig niya. Hindi siya nawawala ng kwento tungkol sa'yo. Palaging mingiti sa labi niya. Kaya paniguradong walang pagsisisi si boss sa pagkawala niya. Dahil naibigay niya lahat ng kailangan mo. Nakangiting sabi ng kanang kamay ng kanyang ama na si Ruel. Hindi ko rin nakalain na mawawala sa akin si Dad, Uncle Ruel. Nasanay ako na palagi siyang nandyan. Kahit nung nabuntis ako dati ng boyfriend ko, na tinakbuhan lamang ang responsibilidad niya sa akin, hindi nagalit sa akin si Dad. Inalagaan niya ako. Lahat ng gusto ko habang nagbubuntis ako binigay niya sa akin. He was the best father I could ever ask for, Uncle Ruel. At ngayong wala na si Dad, pakiramdam ko hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay. Paano ko pahaharapin ang buhay ko nang wala siya? Malungkot na tanong ni Clarice. Dahil maagang pumanaw ang ina ni Clarice, mas naging malapit siya sa kanyang ama na isang mafia boss. Kahit isang mafia boss ang kanyang ama, hindi siya nito hinayaang makita ang kadiliman at kaguluhang dulot ng mundo nito. Hindi rin naman nakialam si Clarice sa buhay ng kanyang ama. Dahil alam niya kung gaano kaimportante ang organisasyon na ito para sa kanyang ama. Kailangan mong magpakatatag, Miss Clarice. Dahil nandyan pa ang makukulit mong mga anak. Alam mo naman ang apat na yon. Lahat sila nakadepende sa'yo. Kapag hindi ka masaya, hindi rin sila masaya. Kapag pinakita mo ang kalungkutan mo sa kanila dahil sa pagkawala ni boss, paniguradong mawawalan din sila ng gana. Paalala ni Ruel kay Clarice. Kaya napabuntong hininga siya. Nabuntis si Clarice noon. Mahal niya ang lalaki. Kaya ibinigay niya ang lahat dito. Pero pagkatapos malaman ng ex-boyfriend niya na buntis siya, agad ditong nakipaghiwalay. Sobrang nadurog si Clarice sa ginawa ng lalaki. Pero hindi siya iniwanan ng kanyang ama. Gusto pa nga ng kanyang ama na ipagiganti siya, pero ayaw ni Clarice na madungisan palalo ang kamay ng kanyang ama, kaya pinigilan niya ito. Hinayaan na lamang ni Clarice ang gago niyang ex-boyfriend, at kahit na kailan hindi na ito kinita pang muli. Gagawin ko ho ang lahat para mapatatag ang sarili ko, Uncle Ruel. Salamat dahil palagi kang nariyan para tulungan si Dad noon. At ngayon sana matulungan mo pa rin kami kahit wala na siya. Pangako na ibibigay ko sa iyo lahat ng kakailanganin at gusto mo. Tura ni Clarice sa kanang kamay ng kanyang ama. Nakihalubilo pa si Clarice pagkatapos sa mga taong dumalaw sa kanyang ama. May iba na nagkwento patungkol sa ginawang kabutihan ng kanyang ama kaya hindi niya napigilang mapaiyak. Uncle, pinatawag mo raw ako? Tanong ni Clarice kay Ruel pagkapasok niya sa opisina ng kanyang namayapang ama. Buti naman at nandito ka na. Gusto kong kausapin ka tungkol sa organisasyon, Clarice. Alam mo na, ang namumuno dito ay ang iyong ama. Walang ibang tagapagmana ang iyong ama, Miss Clarice. Dahil hindi ka na nasundan pa at hindi na muling umibig pa ang iyong ama pagkamatay ng iyong ina. Kaya ngayon, wala akong mapagpipilian kung hindi iatas sa iyo ang importanteng bagay na to. Lalo na dahil ikaw ang may karapatan dito. Litong-lito si Clarice sa sinasabi ni Ruel. Ano po ang sinasabi niyo, Uncle? Anong iaatas niyo sa akin? Ang buong organisasyon po ba ni Dad? May halong biro sa tono ng boses na tanong ni Clarice.
Pero ang ngiti sa labi niya biglang nabura pagkatapos seryosong tumango si Ruel sa kanya. Yun na nga ang gusto kong iatas sa'yo, Miss Clarice. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng buong organisasyon. Mga bata pa ang mga anak mo. Kaya wala ni isa sa kanila ang kakayaning pamunuan yon. Pero nandito ka pa. Sa pamumuno mo, pwedeng bumalik sa dati ang organisasyon. Pamunuan mo ito tulad ng pamumuno ng iyong ama nung buhay pa siya. Ito lang ang tanging paraan na naiisip ko, Miss Clarice. Pagpapaliwanag ni Ruel sa kanya, kaya nangunot ang kanyang noo. Pero, babae ako, Uncle. Wala akong alam sa organisasyon na to. Alam mo ayaw ni Dad na nakikita ko ang kaguluhan sa loob ng organisasyon. Hindi niya ako pinapapasok kahit kailan sa organisasyon na to. Dahil ayaw niya magulo ang buhay ko. At sa tingin ko hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin mamuno. I don't think Dad's people will follow me. Alam nila na mahina akong babae. Kapag ako ang pumalit kay Dad, baka mawala lahat ng mga tauhan niya sa isang iglap. Kinakabahan at tarantang sagot ni Clarice. Napaatras pa siya. Miss Clarice, anak ka ni boss. Nasa dugo mo nananalaytay ang galing niya sa pamumuno. You can do it too. Ano naman ngayon kung babae ka? Malakas kang babae, Miss Clarice. Ikaw ang naiisip kong solusyon sa lahat ng ito. Tulungan mo kami. Puno ng pagsusumamong sabi ni Uncle Ruel, kaya napalunok si Clarice. Sa huli, nasapu niya ang kanyang muka. Alam niyang may pagpipilian siya. Ayos lang. Kahit umalis si Clarice at takasan ang responsibilidad niya, pero ayaw niyang masira ang pinaghirapan ng kanyang ama. Kaya kahit natatakot siya at kinakabahan, tumango siya kay Ruel, na nagliwanag naman ang buong muka sa naging pagtango niya. Guide me, Uncle. Wala akong alam tungkol sa organisasyon, kaya sa pagkakataon na to, kailangan ko ng tulong mo. Turuan mo ako ng mga bagay-bagay na dapat kong aralin. Puno ng determinasyon, natura ni Clarice sa kaharap niya. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi kita pababayaan. Lahat-lahat ituturo ko sa'yo. Sabay-sabay na bumuntong hininga sina Cole, Mirko, Nico at Lance. Ito ang mga lalaking quadruplets na anak ni Clarice. Magkakapareho ang mukha ng mga ito. Wala nang time si Mommy sa atin kasi busy na siya sa organisasyon. Pero mas lalo siyang nawalan ng time na magkaroon ng love life. Paano na lang ang magiging kasal niya? Gusto kong makasal siya at makita siyang masaya sa piling ng lalaking perfect para sa kanya. And can you imagine a life without love? I can't. Ani Mirko at Cole. Di ko na kaya. Ayoko maging single si Mommy habang buhay. Naisip niyo ba kung ano mangyayari kapag naging single siya? Sa atin niya ibubunton lahat ng atensyon niya. Wala na siyang kakausapin na iba, tayo lang. Dahil tayo lang ang dahilan ng pagngiti niya. Paano kapag nakapag-asawa na tayo paglaki natin? Paano kapag nagka-girlfriend tayo? Paano si Mommy? Hindi ko kayang isipin na iiwan ko si Mommy mag-isa. Tama ka, Nico. Kapag tumanda na si Mommy, tapos abala tayo, sino makakasama niya? Sa kayong organisasyon, alam ko na maraming walang tiwala kay Mommy kasi babae lang siya. Pero magaling ang Mommy natin. Pero kung ida-down siya ng iba, huwag kayong mag-alala. Tinuruan tayo ni Lolo makipaglaban. Kaya maipaglalaban natin si Mommy kung gusto natin. At ang kailangan natin ngayon, bigyan si Mommy ng isang lalaki na kaya siyang samahan. Saan tayo makakaharap ng ganong lalaki? Ang daming lalaki sa mundo. Ayoko naman makahanap si Mommy ng cheater. Kapag nangyari yon, kapag nagpaiyak kay Mommy, talagang magagalit ako. Nakasimangot na sabi ni Lance. Magagalit din ako, no? Ba't nila paiyakin na maganda nating Mommy?
Sa ngayon, mag-imbestiga muna tayo at maghanap ng lalaki para kay mommy. Gusto ko yung matangkad, pogi, tapos mayaman, kasi hindi pwedeng wala siyang pera. Tapos, dapat matalino siya. Kasi hindi siya pwedeng maging bobo. Paano na lang sila mag-uusap kung bobo siya matalino ang nanay natin? Paglalahad ni Nico ng kanyang kagustuhan. Gusto ko marunong siya mag-drive. Para kapag may gusto tayong puntahan pagdadrive niya tayo. O di kaya, kapag gusto nating gumala, siyang kasama natin. Tsaka dapat mayaman talaga siya. Para kung ayaw niyang mag-drive, mag-hire siya ng driver para sa atin. Dapat meron din siyang helicopter, isang private jet. Kasi, paano pag gusto nating pumunta ng ibang bansa? Dapat meron siyang private jet para pwede siyang pumunta doon. Ako, gusto ko yung sweet. Gusto ko na may nasasabi siya maganda kay mommy. Dapat, nagbibigay siya ng magagandang words para maging happy si mommy. Yung tipong pinupuri niya. Saka bukod doon, gusto ko ring may dimple siya. Kasi dati naalala ko, nung tinanong ko si mommy ko anong gusto niya sa isang lalaki, sabi niya gusto niya yung may dimple. Kasi cute. Kaya dapat, ganun yung mahanap natin para sa kanya. Ani Mirko. Gusto ko naman yung nilalabas niya si mommy. Ayokong tinotolerate niya si mommy sa pagiging workaholic. Dapat marunong siya mag-alaga. At alam niya kung kailan pagpapahingahin si mommy. Para hindi palaging pagod yung mommy natin. Kasi ang dami niya ng trabaho. Nakakaawa naman. In short, dapat perfect siya. Saad ng quadruplets. At nag-appear pa ang mga ito habang may ngiti sa labi nila. Ano na naman ang binabalak niyong apat na makukulit kayo? Sabay-sabay na nabura ang ngiti sa labi ng quadruplets at napatikom ang kanilang bibig. Kaya walang naisagot sa tanong ni Uncle Ruel. Naningkit ang mga mata ni Ruel sa apat na anak ni Clarice bago siya napabuntong hininga at napailing-iling na lang. Kung may kailangan kayo, magsabi kayo sa akin. May iniwan na tauhan ng lolo nyo para sa inyong apat. Kung kailangan nyo sila, pwedeng-pwede ko sila utusan. Saad ni Ruel, habang nakataas ang kilay sa apat na nagkatingin na naman. Nangingiting tumalikod na lamang si Ruel at nang tuluyang makaalis sa harap ng apat, agad na nagtatatalo ng mga ito sa saya. Yes! May mga tauhan tayo! Tuwang-tuwa ni sigaw ni Lance. Dahil sa kaguluhan ng apat, may natabig silang mga magazine sa mesa, kaya nahulog yon. Kaagad na umayos ang quadruplets at isa-isang pinulot ang mga magazine hanggang sa napunta sila sa pinakahuli. Naiisip niyo ba ang naiisip ko? Nakangising tanong ni Nico sa mga kakambal habang ang mga mata nilang apat nakatutok sa nag-iisang magazine na naiwan sa sahig. Sa litrato, isang lalaking nakaupo sa isang sofa na tila trono ng isang hari. Kulay pula pa yon at ang suot niyang suit ay kulay itim. Seryoso ang pagmumuka, pero sa ibabang bahagi ng magazine, may litrato ulit ng lalaki. At sa pagkakataon na ito, normal na damit ang suot nito habang nakangiti at meron itong dimples. Tawagan natin si Uncle Ruel. Kailangan natin ng mga tauhan. Operation? Hanapin at kidnapin ang lalaki na nakalagay sa magazine. Ani Lance na tinanguan ni Mirko. Ayun siya! Ani Cole sabay turo sa isang businessman na kakababa lang ng kotse nito. Matangkad siya sa personal. Gwapo siya. Mayaman din dahil businessman. Mukhang matinong tao. Mukha rin kaya niya pangitiin si mami at alagaan. Tumatangutangong sabi ni Lance.
habang nakatitig sa lalaking pinaplano nilang kidnapin. He has a name. It's Colt Villanueva. Isa siyang mayamang businessman at may kumpanya siya rito sa Pilipinas at US. Madaming properties, may private jet, private rest house, iilang sasakyan at helicopter. Marami siyang bahay sa kahit saang bansa. Tumutulong din siya sa mga tao, lalo na sa orphanage. Lagi siyang bumibisita at nagbibigay ng tulong. Outgoing at marunong magpahinga. Ani Mirko at ibinigay ang impormasyon sa kanyang mga kapatid. In short, siya ang perfect para kay Mommy. Saad ng apat at naghagik-gikan. Agad nilang tinawag ang 4 na tauhang binigay ng lolo nila sa kanila. Nagtanong pa si Ruel kung anong balak ng quadruplets. Pero dahil walang balak sumagot ang mga ito, napilitan si Ruel na ibigay sa mga bata ang tauhan. Nangako naman ang quadruplets na wala silang sasaktang mga tao. Yan ang lalaking gusto namin kunin nyo. Yung gwapong nakaitim na suit. Siya ang lalaking para sa mami namin. Kaya dapat ingatan yung paghawak nyo sa kanya. Huwag niyong hahayaan na magkasugat siya o magkagasgas. Kapag nangyari ang bagay na yan, mananagot kayo, okay? Utos ni Nico sa 5 kalalakihan na nasa harap nila. Masusunod, boss. Sabay-sabay na sagot ng 5 bago tumalikod ang mga ito. Sir, wala na ho kayo schedule ngayong hapon. Pwede na ho kayo umuwi at magpahinga. Kung may gusto ka pong sabihin sa akin o ipakuha, tawagan niyo na lang po ako. Tura ng sekretarya ni Colt Villanueva. Wala na akong kailangan pa. Kung wala rin naman akong gagawin pa, uuwi na lang ako. Pagod ako ngayong araw. Gusto ko matulog. Kung may tumawag man sa akin, ikaw muna sumagot. Kung hinahanap nila ako, sabihin mo may ginagawa ako. Pero kapag emergency yan, puntahan mo na lang ako diretso sa penthouse ko para maayos agad. Naintindihan mo ba? Sunod-sunod na paalala ni Colt sa kanyang sekretarya na agad namang tumango sa kanya. Yes sir, understood. Pagkatapos ng sinabi ng sekretarya, agad itong pinaalis ni Colt. Nasapu ni Colt ang kanyang batok dahil ramdam niyang pagod mula sa kanyang 8 hours flight. Sunod-sunod ang mga trabaho niya at schedule kaya wala siyang pahinga nitong mga nakaraang araw. Kaya ngayong natapos na sa wakas sa mga gagawin niya, gusto niyang umuwi na at mahiga sa kanyang kama. Naglalakad pa lang si Colt papunta sa kotse niya nang biglang may humarang sa kanya na 2 lalaki. Kumunot ang kanyang noo at naibaba ang mga kamay. Akmang magtatanong pa lang siya nang makita niya sa bintana ng kotse niya ang imahe ng 3 lalaki sa likod niya. Pero bago pa siya makagalaw, nauna na ang mga itong takpan ang kanyang bibig. Nanlaban si Colt, pero sa dami ng nagtulong-tulong para pigilan siya sa paggalaw, wala siyang nagawa. Ang puti niya nga, wala yata siyang purse eh. Perfect talaga siya para sa maganda nating mommy. No sa tingin niyo? Nakangiting tanong ni Lance sa mga kapatid niya habang titig na titig sa pagmumukha ni Colt. Gusto ko siya para kay mommy. Mukha naman siya matinong tao. Paniguradong mapapasaya niya si mommy. Kailan pa kasal nila? Tura ni Mirko. Kaya nagkatinginan silang 4. Ngayong linggo na kaya? Masyado na mabagal kung patatagalin pa natin ang kasal ni mommy. Ayaw ko maghintay ng ilang buwan para sa kasal nila. Saka marami naman tayong tauhan. Plus mayaman ang isang to. Paniguradong may marami siyang koneksyon sa ibang tao. Pwede na siya ang maghanda ng mga venue at ng pagkain. Tapos tayo na nasusuotin nila. Paniguradong bagay kay mommy ang isang wedding gown. Tuwang-tuwa na sabi ni Cole. Kung ganon, pagkagising niya, dadalhin natin agad siya kay mommy. Gusto kong makilala na nila ang isa't isa para makapaghanda na tayo sa kasal nila.
Naalimpungatan si Colt sa narinig na ingay. Ramdam ni Colt ang sakit sa leeg niya. Dahil hindi man lang siya nakahiga at nakaupo lang siya habang walang malay. Nang dahan-dahan na imulat ni Colt ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang 4 na bata na magkakamuka. Agad siyang napakurap-kurap sa sobrang gulat. Namamaligno ba ako? Iniingkanto ba ako? Panaginip ba to? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili, habang hindi makapaniwalang nakatitig sa quadruplets. Hello po, kami po yung quadruplets ng mommy namin. Ako po si Lance, at ako po ang ikatlo sa aming 4. Nakangiting pakilala ni Lance. Ito ang may suot na pulang ribbon sa leeg. Yun ang palatandaan kung sino ang sino sa kanila. Ako naman po si Mirko. Ako po yung ikalawa. Kami rin po pala nag-utos na kunin po kayo para sa mami namin. Saad ni Mirko na may kulay berdeng ribbon sa leeg. Ako naman po si Cole. Mabait po ako kaya wala po kayong dapat ikatakot sa akin. Hindi naman po kami nangangagat. Gusto ko lang pong sumaya ang mami namin, ganun din po ang mga kapatid ko. At naisip po namin to. Ito po yung paraan namin para sumaya ang mami namin. Si Cole, ang may asul na ribbon sa leeg. At ako po ang panganay. Ako po si Nico. Nandito ka po ngayon sa teritoryo namin. At ngayong gising ka na po, dadalhin ka na po namin sa mami namin. Si Nico, ang may kulay itim na ribbon sa leeg. Anong pinagsasabi niyo? Mami niyo? Ano ba mami niyo? Mga engkanto ba kayo? Iaalay niyo ba ako sa mami niyo? Balak niyo ay pakain ng buhay sa mami niyo? Sunod-sunod na tanong ni Colt sa mga batang nasa harap niya. Nagkatinginan ng quadruplets at napakurap-kurap sa tanong ni Colt. Hindi naman natin siya hinampas sa ulo, di ba? Tanong ni Mirko. Sabay-sabay namang umiling ang kakambal nito. Hindi rin natin siya naihulog sa sahig kanina, di ba? Hindi tumama yung ulo niya sa sahig. Di naman nabagok, di ba? Nung nilagay natin siya dyan sa pwesto, di naman siya tumama sa dingding. Di ba? Di kaya baliw siya? Sa huli, yun ang tanong ni Nico. Dahilan para matigilan ang 3 niya pang kakambal. Mabilis na lumingon ang 4 kay Colt na siyang napaigtad sa sobrang gulat. Anong balak nyo? Kung sa tingin nyo natatakot ako sa inyo, nagkakamali kayo. Di nyo ba alam mayaman akong tao? Ang sekretarya ko, palagi niya akong chinecheck. Kapag nalaman niyang nawala ako, paniguradong hahanapin niya ako agad. Taas noong saad ni Colt sa mga bata. Pero, narinig ka namin kanina. Sabi mo hindi ka magpapaistorbo. Hanggat hindi emergency ang nangyayari. Kaya paniguradong hindi ka niya iti-check hanggat walang emergency na gaganap. Kaya, sa gusto man o hindi ka niya mahahanap. Mas mabuti pa sumama ka na lang sa amin. Ipapakilala ka rin namin sa mami namin. Saka di kami engkanto. Ang gwapo namin kaya at maganda ang mami namin para maging engkanto, no? Mabilis na tigilan si Colt sa sinabi niyo ni Mirko. Alam niyang ito ang batang nagpakilala bilang Mirko dahil sa ribbon nito sa leeg. Paano kung magpumiglas ako na hindi ako sasama? May mga tauhan po sa mansyon na to, Mr. Magazine. Kapag po nagpumilit kayo at napansin nilang nahihirapan kami, babariling ka nila. Ayaw naman po naming mamatay ka, Mr. Magazine. Kasi gusto po namin na iharap ka ng buhay sa mami namin. Dahil doon napalunok si Colt. Wala siyang nagawa kundi sumama sa quadruplets. Gustuhin naman ni Colt na tumakbo. Natatakot naman siyang mabaril. At napansin nga niyang maraming tauhan sa mansyon na yon pagkalabas nila sa kwartong kinalalagyan niya. At halos lahat ng tauhan sa mansyon may baril. At ang iba, may mga nakasuksok pang patalim
sa damit ng mga ito kaya napalunok siya sa kaba. Dito na po tayo. Ito po, suotin mo tong pink ribbon na hinanda namin. Ikaw kasi ang gift namin kay Mommy. Ngiting-ngiti na sabi ni Lance at pinayoko si Colt na siyang napilitang sundin ng bata. Pero, imbes na sa leeg ilagay ang ribbon, sa ulo yun ni Colt itinali ni Lance. Tinapik pa ni Lance pagkatapos ang ulo ni Colt na siya natigilan. Pagkatapos nun, nag-doorbell na sila sa kwarto ng ina nila. Alam ng quadruplets na nagpapahinga ang mommy nila sa oras na yon dahil katatapos lang ng meeting nito sa ibang tauhan sa organisasyon. Wait lang! Sigaw ni Clarice mula sa loob dahil hindi agad tinigilan ni Lance ang pagpindot-pindot sa doorbell. Sino ba yan? Surprise, Mommy! He is Colt Villanueva and he will be your husband po! Sabay-sabay na sigaw ng quadruplets at inilahad pa si Colt Villanueva na siyang may pink ribbon sa ulo nito. Hindi makapaniwala si Clarice na nakita niya. Umawang ang labi niya hanggang sa muli yung sumara dahil sa sobrang gulat. What do you think you're doing? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Bago nagmamadaling hinila si Colt papasok ng kwarto niya. Inalis ni Clarice ang pink ribbon sa ulo ni Colt. At nang mapansin ni Clarice na nakatali ang binata, agad niya itong kinalagan. Ayos ka lang po ba, sir? Wala ho bang ginawang iba ang mga anak ko sa inyo? Hindi ka ho ba nila sinaktan? Sunod-sunod na tanong ni Clarice kay Colt sa nag-aalalang boses. Mommy, we didn't hurt him. Gusto lang namin siyang kidnapin kasi gusto po namin siya maging husband mo. Look, Mommy, he is so pogi. He is very tall. Mas mayaman siya, Mommy. May sarili nga po siyang private jet, helicopter at maraming sasakyan. And Mommy, he is very kind. He is a perfect husband for you, Mommy. Ano? Kinidnap niyo ang lalaking to? Ba't yung ginawa ang bagay na yan? Sa tingin niyo ba? Tama yung ginawa niyo? Kung gusto niyo siyang makausap, dapat kinausap niyo sa tamang paraan, hindi kinidnap. Saan niyo naman natutunan yan, ha? Kay Lolo po. Sabi ni Lolo, kapag may gusto kaming kausapin, kidnapin namin. Sabi niya, kung di madala sa santong dasalan, daanin daw sa santong paspasan, kaya yun ang ginawa namin. Naiiling na napahawak na lang si Clarice sa kanyang batok. Habang nagtatalo ang mag-iina, hindi kumukurap na nakatitig lang si Colt kay Clarice. Nakaramdam siya ng biglang pagtibok ng kanyang puso habang nakatitig sa mukha ng babae. Parang may bumubulong kay Colt na tama lang na nakuha siya ng mga bata. Pakawalan niyo na siya. No, Mommy, he is staying. He is going to marry you po. Kunot noong putol ni Nico sa kanyang ina. Natawa naman si Clarice. Umiiling-iling sa kalokohan ng kanyang mga anak. I am not marrying anyone, Nico. Saka hindi niyo naman tinanong yung lalaki niya kung gusto niya. At mas lalong hindi niyo ako tinanong kung gusto ko siya. I can't marry someone I don't love. Alam niyo kung gaano ka-importante ang pag-ibig, di ba? Without love, how could a marriage last for a lifetime? Mahinahong tanong ni Clarice sa mga anak niya na nagkanya-kanya namang simangot. But we want you to be happy, Mommy. Gusto ka naming maging masaya. Gusto namin na bigyan ka po ng husband. Mommy, dapat po i-marry mo si Mr. Magazine. Pogi siya tas mayaman. Mas lalong napailing si Clarice sa panggigiit ni Lance. No! Bumalik na kayo sa mga kwarto nyo at kakausapin tong kaawa-awang lalaking kinidnap nyo. Pauuwiin ko siya pagkatapos namin mag-usap. Sa ngayon, pumunta na kayo sa kwarto nyo. Wala namang nagawa ang mga bata, kundi sundin ang kanilang ina. Nang makaalis sa mga ito, napabuntong hininga na lamang si Clarice at nasapo ang kanyang noo. Napalingon si Clarice sa kinuhang lalaki ng mga anak niya
at binigyan ito ng tipid ng ngiti. Ayos ka lang ba? Pasensya na sa ginawa nila sa'yo ah. Makukulit yung mga anak kong yun eh. Kamamatay lang kasi ng lolo nila, kaya wala silang nakakausap masyado. Ako kasi yung nagmana ng organisasyon ng daddy ko, kaya hindi ko sila mabigyan ng oras. Pero nakikipaglaro naman ako sa kanila kapag may time. Ayun lang talaga nagkagulo ng ganito. Dahil sa naisip nilang pag-kidnap sa'yo, pasensya na talaga. They don't have a father? Taas kilay na tanong ni Colt. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumalma na rin ito pagkatapos ng nangyari. Nang makita ni Colt kung paano mag-usap ang mag-iina, napagtanto niya na wala siyang dapat ikatakot na kahit ano. Sadyang gusto lang talaga ng mga bata na maging masaya ang ina nila. At akala ng mga ito na magiging masaya si Clarice kapag may kinidnap silang lalaki na pwedeng ipakasal dito. Iniwan kami ng walang kwento nilang ama. Nakipaghiwalay sa akin pagkatapos niyang malaman na buntis ako. I never saw him after that. Hindi ko na rin hinanap. Dahil kung ayaw niya, walang dahilan para pilitin ko siya. I will never beg for his love and attention. Nandito naman ako. Sapat na ako para sa mga anak ko. Inabot ni Clarice ang baso sa maliit na mesa sa kwarto niya at nilagyan niyo ng tubig. Bago yon ibinigay kay Colt na tinanggap naman niya na walang pag-aalinlangan. Pero pakiramdam ng mga anak ko, hindi sila sapat para sumaya ako. Kaya siguro sila naghanap ng mapapangasawa ko. Dahil para sa kanila, kulang sila para sumaya ako. Pero hindi nila alam, sapat na sapat sila sa akin. Hindi ko na kailangan ng ibang bagay dahil sila ang buhay ko. Sila ang pinakaimportanteng ginto sa buhay ko. Sila lang para sa akin sapat na. Lalong kumabog ang puso ni Colt sa sinabi ni Clarice. Ngayon lang nangyari kay Colt ang bagay na ito. Ngayon lang siya nahumaling ng ganito kabilis sa isang babae. Sa tingin ko nagkakamali ka. Para sa mga anak mo, sapat sila para sa'yo. Pero gusto nila ibigay sa'yo ang lahat-lahat ng bagay. They kept saying earlier that I was perfect for you. Hindi nila sinabi na ayos na ako. It was always perfect. Na perpekto ako para maging asawa mo. Ayaw nila ng bare minimum para sa'yo. They want what's best for you. And besides, you know, kids, when they grow up, they will have their own family. Paniguradong naisip nila na baka malungkot ka kasi ikaw na lang mag-isa. Na baka maging abala sila sa mga girlfriend o asawa nila. Kaya pinlano nila to. Natakot talaga ako sa ginawa nila. Pero ngayon, I can't help but to adore them because of what they did. Natigilan si Clarice pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Colt sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon ang naiisip nitong dahilan. It was way more positive than hers. Mas magandang pakinggan kesa sa naisip niya. Sa tingin mo, yun talaga yung iniisip nila? Tanong ni Clarice, kaya agad ngumiti si Colt. Mas lalo siyang natigilan nang makita niya ang dimples ni Colt sa pisngi. Wala sa sarili niyang itinaas ang kamay bago pinindot ang pisngi ni Colt. At nang mapagtanto niya ang ginawa niya, agad siyang napaatras mula sa lalaki. Sorry. Hindi ko sinasadya. Actually, I did. Nakita na ko kapag may dimple yung isang tao. Sorry, hindi ko napigilan pindutin na. It's a sort of habit. Sorry talaga. Dahil sa ginawa ni Clarice, lalong lumawak ang ngiti ni Colt. Huwag ka nang tumawa. Huwag ka na rin ngumiti. Mas tumalabas yung dimples mo eh.
Saway ni Clarice sa binata na tinatakpan ng sarili nitong pisngi. Fine, di na ako tatawa. So anong balak mo sa akin? Tanong ni Colt at inilahad ang sarili niya. Kaya napatawa si Clarice. What do you mean? Para namang binili ka kung makatanong ka kung anong balak ko sa'yo. Siyempre, ibabalik kita sa kumpanya mo. Kapag nagtanong ang mga anak ko, sasabihin ko na lang sa kanila ang totoo. Kapag binisita ka nila, sana hindi mo sila itaboy. Troublemakers talaga ang quadruplets ko. Pero mababait naman ang mga batang yun. Nakangiting sagot ni Clarice. Pagkatapos ng sinabi niya, nagtawag na siya ng tauhan na maghahatid kay Colt pabalik sa kumpanya nito. Sinamahan pa ni Clarice si Colt dahil baka may manggulo naman sa kanilang biyahe. Si Colt ang nagturo ng daan papunta sa kanyang kumpanya. At nang makarating sila doon, sinamahan pa ni Clarice ang binata paakyat. Magpasama ka na lang sa kung sino kung uuwi ka sa inyo. That will ensure your safety. At kung mangyari man to ulit, at kagagawan pa rin ng mga anak ko, sabihin mo na lang sa akin ha. Pangangaralan ko sila para sa'yo. No need. Kaagad na pigil ni Colt kay Clarice na siyang natigilan. Tumikim si Colt dahil titig na titig sa kanya si Clarice. Kusa akong sasama sa kanila kung dumating man sila, kaya wala kang dapat ikagalit o ikapangamba. I'll talk to them if ever. Kapag may ginawa silang kalokohan na hindi sang-ayon para sa akin. Napangiti si Clarice at napatango-tango. Nasa ganoong sitwasyon silang dalawa nang biglaang may humila sa braso ni Clarice na siyang ikinagulat niya ng sobra. So, it's you, bitch. Nagkita na rin tayo sa wakas. Ilang taon ka ring itinago sa akin ng ama mo. How's life, huh? How's life hiding from me? Sunod-sunod na tanong ng lalaking humila kay Clarice na nakilala niya bilang si Sid, ang kanyang ex-boyfriend at ang ama ng mga anak niya. Sid, nasasaktan ako! Daing ni Clarice pagkatapos maramdaman ang paghigpit ng hawak ni Sid sa kanya. Ano nasasaktan? Ako, hindi ba ako nasaktan sa ginawa mo, ha? You ruined me, you bitch! Your father dead! Sigaw ni Sid na siyang ikinalukot na mukha ni Clarice. Akmang magsasalita pa si Sid nang may kumuha sa kamay niya na nasa balikat ng babae. Agad na lumayo si Clarice nang tuluyang mawala sa balikat niya ang kamay ni Sid. Anong nasaktan? Gago ka ba, Sid? Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin noon. Ikaw ang unang sumira sa akin pagkatapos mo akong iwan na lang basta-basta dahil lang ayaw mo maging ama ng mga anak ko. You ran away from your responsibility. So how dare you tell me that I have hurt you? I never did. Ikaw ang nanakit sa ating dalawa. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa at sumira sa akin. Hindi kasi inaasahan ni Clarice na magkikita silang muli ni Sid. Akala niya hindi na muling magkukrus pa ang landas nilang dalawa. Pero heto sila ngayon. Pero para kay Clarice, ayos na rin yun. Para matapos na kung ano man ang ugnayan nila sa nakaraan. Pero hindi sapat yun para sirain niyo ako. Kinuha lahat ng tatay mo ang meron ako, Clarice. Pati trabaho ko. Ngayon lang ulit ako nakapasok sa trabaho na to. Dahil patay na ang ama mo. Nararapat lang yun para sa kanya. And now, you will lose another job. And this time, you will not have anything more. Kahit saan ka mapunta, walang tatanggap sa iyo na kahit sino. Putol ni Colt kay Sid, na ngayon, nagkatitigan na. Hawak-hawak ni Colt ang kamay ni Sid, para hindi nito mahawakan si Clarice. Sino ka ba? Bagong lalaki niya? Ano? Di mo ba alam na nabuntis ko na yung babaeng yan? I was her first dude.
Hindi na natapos ni Sid ang iba niyang sasabihin. Nang pabalyang binitawan ni Colt ang kamay niya, hanggang sa isang iglap, dumapo ang kamao ni Colt sa pagmumukha ni Sid. At hindi agad ito nakabawi sa nangyari. Ang kaninang mukhang mahina na si Colt, biglang nagkaroon ng lakas. Muling sinuntok ni Colt si Sid sa mukha hanggang sa maging lupay-pay ito sa sahig. I am the owner of the company you're working for, dude. And from now on, you're fired. Sigaw ni Colt at sinipa si Sid na siyang dumaing. Mabilis na hinila ni Colt si Clarice. Papalabas muli sa kumpanya. Iginiya ni Colt si Clarice sa kotse nito. I could have done the punching earlier though. Magaling naman ako sumuntok. Kahit mukha ako mahina. Sabi ni Clarice pagkatapos niyang maupo sa loob ng sasakyan. Habang si Colt nasa labas at inaayos ang seatbelt niya. Masasaktan ang kamay mo. Kapag nagkaroon ka ng gasgas o sugat, magagalit ang mga anak mo. They are very protective of you. So you should think twice before doing something that might harm your body. Isa pa, nainis ako sa sinabi niya. Saka, hindi mo ba binilang ang suntok ko? 5 yon. Isa-isa para sa inyo ng mga anak mo. Sandaling natigilan si Clarice at napangiti kalaunan. Ipinaghiganti mo kami? Tanong ni Clarice. Siyempre, alangan namang hindi. Mabubuting tao ang anak mo at mabait ka din. Maganda pa. Kainis naman na iniwan ka niya dahil lang ayaw niya magkaroon ka ng anak. Tapos ngayon, parang siya pa yung biktima. Siya naman na may kasalanan ng lahat. Kung di niya ginawa yun, paniguradong hindi rin naman gagalaw ang ama mo para kunin siya ng trabaho. Inabot ni Clarice ang noo ng binata. Inayos yon para mawala ang kunot. Kumalma naman si Colt sa ginawa ni Clarice sa kanya. Totoong hindi mo siya papapasukin? Sa kahit saang kumpanya? O kahit anong trabaho? Yes, I have connections everywhere. Hindi mahirap gawin ang sinabi ko. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon hindi na siya makakalapit sa inyo. He decided to cut his ties to you in the past. Dapat manatiling ganun yun. Kung asawa ang gusto mo, o ama para sa mga anak mo, pwede naman ako. Pwede kong pag-isipan kung i-offer mo sa akin ang role. Wala na. Laglag ang panga ni Clarice sa sinabi nito. Paunti-unti na ring nahuhulog ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Posible pala yun. Parang love at first sight. Wala sa sariling natawa na lang si Clarice dahil nakuha pa siyang kindata ni Colt na siyang hulog na hulog din naman sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa na napalitan na ang nagdadrive ng kotse. Na kapag umalis si Colt at naiwan mag-isa si Clarice, mapapahamak ito sa kamay ng dating kalaban ng ama ni Clarice sa industriya ng mga mafias. Ano? Wala pa sa bahay niyo ang nanay niyo? Tanong ni Colt sa quadruplets na sumugod sa opisina ng kumpanya niya. Kasama ng mga ito si Ruel na siyang nag-aalala na rin dahil hindi pa nakakabalik si Clarice. Kahapon pa namin siya hinihintay. Ang paalam niya sa amin, ihahatid ka lang niya pabalik dito. Kaya hindi na ako nabahala. Pero nung umabot ng gabi, wala pa rin siya, kaya nagtaka na kami. Akala namin, kasama mo, kaya kalmado pa rin kami. Pero umabot na umaga, wala pa rin siya, kaya napasugod kami dito. Nasaan siya, Mr. Villanueva? Nag-aalala na kami ng sobra sa kanya. Pero hindi kami magkasama kagabi, Sir Ruel. Kahapon, inihatid ko siya pabalik ng sasakyan niya para makauwi na siya. Pwede natin tignan ang CCTV para masiguro na yun ang ginawa namin. Hindi ko siya kasama. Pero nagkausap kami. Binigay ko rin sa kanya ang phone number ko kahapon para matawagan niya. Sabi niya tatawagan niya ako. Sinama ni Colt sina Ruel at ang quadruplets
sa CCTV room nila. Hinayaan ni Colt ang watcher na kalikutin ng computers hanggang sa mapunta sa oras kung saan nasa kotse na si Clarice habang nasa labas si Colt. Kitang-kita pa sa CCTV ang pagtatawanan ni na Clarice at Colt habang nag-uusap sila. "Can you check what happened before this time frame, please?" Utos ni Lance dito. Nakaagad namang sinunod ang sinabi ng bata. "Stop!" Agad ding sabi ni Lance pagkatapos niyang mapansin ang isang tao mula sa malayo nang i-backward nila ang play ng kuha ng CCTV. "Play again!" Doon nakita ng lahat ang totoong nangyari. Wala pa sa loob ng sasakyan si Clarice sa mga panahong yun dahil yun ang oras kung kailan nagkakaroon ng gulo sa pagitan ni na Clarice, Sid at Colt. Ang driver ng sasakyan ni Clarice nasa labas ng kotse at naninigarilyo nang biglang may lumapit dito na lalaki para makihiram ng lighter. Pero nang kukunin pa lang sana ng lalaki ang lighter, biglang hinampas ng lalaking lumapit ang leeg ng driver ni Clarice. Walang masyadong tao kung saan nakapark ang sasakyan, kaya nagawa ng lalaking ipasok ang walang malay na driver sa likod ng kotse. They got her. Kaya hindi nakabalik si Miss Clarice mula kahapon. Nakuha nila siya. Agad nagpaalam si Ruel na aalis kasama ang mga bata. Pero sumunod sa kanila si Colt. "Ano ibig mo sabihin that they got her? Sino mga taong yun? Kinuha ba nila siya for ransom? Are they planning to take some money? Hindi ba dapat nating tawagan ng mga pulis pagdating sa ganitong bagay? They can help us." "Walang makakatulong sa amin na pulis, Mr. Villanueva. Malalakas ang kalaban namin. At kapag nagtawag kami ng pulis, baka kami rin mapahamak. Police can't help criminals, as you can see." "Ano ibig mo sabihin? Anong kriminal? Ikaw? Si Clarice?" "We are mafias, Mr. Villanueva. And mafias are notorious criminals in the underground society. Kapag nagtawag ka ng maraming pulis, pati organisasyon namin mapapahamak. Hindi pwedeng mangyari ang bagay na yun. Kaya kung kailangan namin iligtas si Miss Clarice, gagawin namin yun ang kami lang." Pagpapaliwanag ni Ruel kay Colt na natigilan. Hindi niya inaasahan na yun ang trabaho ng mga ito. "Sasama ka pa rin po ba, Mr. Magazine? Scared ka na po ba kasi nalaman mo mafia kami? Ayaw mo na sa amin? Pati sa mami namin?" Tanong ni Mirko. Napaisip si Colt sa sinabing ni Mirko. Nakakakaba ang katotohanan na miyembro ng mafia ang taong akala niya normal lang. Kaya pala gano'n na lang karami ang tauhan sa mansyon. Kaya pala lahat ng tauhan may mga baril at patalim. It was all because they are all mafias. "Kung di mo kaya, huwag ka na sumama. Mas mapapanatag din kami. Pati si Miss Clarice kapag nalaman niya nasa maayos kang kalagayan. Kapag nalaman niya na pahamak ka dahil pinasama ka namin, magagalit yon. Manatili ka na lang dito. Huwag ka mag-alala. Gagawin namin lahat para maligtas si Miss Clarice. Sasama ako." Bigla ay putol ni Colt kay Ruel na natigilan. "Are you sure?" Halos sabay-sabay na tanong ng quadruplets kay Colt. Hindi alam ni Colt kung may maitutulong ba siya pero gusto niyang sumama. At ano naman ngayon, kung mafia boss si Clarice o kriminal ang mga kasama niya sa underground society. Aminin niya man o hindi na love at first sight siya sa babae. Gusto niya ito. Gusto niya itong makasama. Kaya gusto niya itong iligtas. If he wants her, he will get her, no matter what. Sasama ako sa inyo. Tutulong ako. Sagot ni Colt na puno ng determinasyon.
Marunong kayong gumamit niyan? Taas kilay na tanong ni Colt sa quadruplets na merong kanya-kanyang patalim na suksok sa kanilang dagger holder. Yes po. Tinuruan po kami ni Lolo na mag-fight kasi baka kami manakit kay Mommy. Ayaw po namin masaktan si Mommy kaya sineryoso namin ang training namin. Ginawa po namin lahat na makakaya namin hanggang sa natuto po kami makipaglaban. Sigurado akong proud na proud sa inyo ang lolo nyo. Kahit wala na siya, hindi niya kailangang kabahan o matakot para sa anak niyang babae. Dahil nandyan kayo mga apo niya para protektahan ang inyong ina. Aniya at isa-isang hinaplos ang ulo ng mga bata. Pagkatapos po ba nating isave si Mommy, magpapakasal na kayo? Natigilan si Colt sa tanong ni Lance. May feelings po ba kayo kay Mommy? Kasi kung wala, ba't mo siya ililigtas? Saka, mukhang takot po kayo nung nalaman yung nawala ang Mommy namin. Tingin ko na love at first sight ka sa Mommy namin. Di ba po? Dagdag na sabi ni Lance. Balak po ba mag-propose kay Mommy muna? Tanong naman ni Cole. Kayong mga makukulit kayo, huwag kayong panay tanong. Kailangan na nating iligtas ang nanay nyo. Mamaya na kayo magtanong kapag nakalabas na tayo ng buhay sa lungga ng kalaban natin. Naintindihan nyo ba? Saway ni Ruel sa quadruplets na umungot lang. Ikaw, handa ka na ba? Kung di ka marunong gumamit ng baril, may bomba dito. Tondalin mo. Hihilahin mo lang ang pin. At ang granada ibabato mo. Hindi ang pin, okay? Kapag hawak mo pa rin ang granada, huwag kang aasa mabubuhay ka pa. Nakangiwing umiti si Colt habang hinahanap ang granada. Inabot naman yun ni Ruel sa kanya. Nang masiguradong handa na sila, umalis na sila agad. At nang makarating sila sa lungga ng kalaban, agad na tahimik na sumugod ang mga kasamahan ni Colt. Si Colt naman nakadikit lang sa quadruplets, na noong mga oras na yon, nananatiling kalmado. Naalimpungatan si Clarice nang maramdaman niya nakatali ang kamay niya. Pagkamulat niya, bumungad sa kanyang madilim na paligid. Tila presinto yon dahil may rehas at sa nag-iisang bintana sa itaas, may nagbibigay na liwanag. Bakit ba ako nahihilo? Nasaan ba ako? Pauwi na ako eh. Tapos bigla akong inantok, tapos... Hindi na matapos-tapos ang nasa isip ni Clarice. Gising ka na rin sa wakas. Nanlaki ang mga mata ni Clarice pagkatapos bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahang tao. Sid? Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Dinala mo ba ako dito? Pero bugbog sarado ka kahapon. Kunot ang noon ni Clarice sa pag-iisip. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. You dumb bitch! Bitch ka, Clarice. Yun ka pa rin hanggang ngayon. Hindi mo man lang ba talaga naiisip kung ano nangyayari, ha? I am your enemy. Nilapitan lang kita noon para mapalapit ako sa pamilya mo. Para malaman ko ang kahinaan mo at ng ama mo. I even drugged you. Don't you remember? Anong sabi mo? You drugged me? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. I did. In a bar. Wait, don't tell me. Naniwala ka talaga na ako nakasiping mo sa kama. Oh no. Hindi ako yun. I just want to use you as a shield to your father, Clarice. Kapag nalaman niya ako ang ama ng anak mo, hindi niya ako magagalaw ng basta-basta. Dahil paniguradong di ka papayag, kaya ginawa ko yun. That night, I drugged 2 people and put them in the same room. Ikaw yung isa ng gabing yun. At kinabukasan, kinuha kita sa kama. Inilagay sa tabi ko habang tulog pa ang totoong kasama mo noong araw na yon. You can probably remember everything. And so is the man. The drug did its wonder. Nanunuyang sabi ni Sid na siyang ikinalaki ng mga mata ni Clarice. Ibig sabihin, hindi ikaw ang ama ng mga anak ko?
Sino, Sid? Sino ang lalaking pinainom mo ng drugs? Sino ang totoong ama ng mga anak ko? Galit na sigaw ni Clarice. Oh? Di mo alam? Alam ko alam mo na dahil nagkasama na kayo. Di mo pala alam na siya ang totoong ama ng mga anak mo? Natigilan si Clarice sa narinig niya. Isang lalaki lang naman na nakasama niya na nakita ni Sid. Isang lalaki lang at yun ay si Colt? Si Colt Villanueva ang totoong ama ng mga anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Clarice. Perfect, Clarice. Siya nga. I drugged him that night too. Nahanap ko siya sa labas na halos hindi na makalakad kaya siyang ginamit ko para sa plano ko. Hindi ko lang inaasahan na magtatagpo ang landas niyo. What a funny, chaotic story. Ito ba ang tinatawag yung destiny? Nakangising tanong ni Sid na siyang ikinagalit lalo ni Clarice. Walang hiya ka, Sid! How dare you do this? Anong ginawa ko sa'yo para gawin mo to sa amin? Wala kaming ginawa sa'yo, Sid! Pero kalaban namin ang pamilya mo. Your father was our enemy. At inatasan akong akitin ka para magamit kalaban sa ama mo. Too bad. Your father learned about my background. Kaya sa loob ng 8 taon pagkatapos natin maghiwalay, hindi ako makalapit sa'yo. Your father warned me to break up with you actually. Siya ang una nakaalam na totoo. Gusto ko pa nga sana ipagpatuloy ang peking pagmamahal ko sa'yo. Gusto ko magpatuloy bilang ama ng mga anak mo. But your father loved you too much. Sinabi niya sa akin na kapag di ako lumayo, hindi na ako makakahanap ng kinabukasan. I treasure my own life. So I follow these words. Nakipaghiwalay ako sa'yo. Nasaktan kita. Pero sisihin mo ang ama mo doon. Siya may kasalanan na nangyari. And oh, your father kept his words. Buhay pa nga ako. Pero nawalan ako ng access sa ibang mga kumpanya. Hindi ako makapagtrabaho hanggang namatay siya. Huminga ng malalim si Clarice. Pakiramdam niya, sobrang daming nangyari sa buhay niya na hindi niya alam. And now, all the truth are out. Nung nakabalik ako sa trabaho, hindi ko inaasahan na matatanggap ako sa kumpanya ng taong totoong nakasiping mo. I learned about what your quadruplets did to their father, so I followed you all the more. Hanggang sa mangyari ang nangyari kahapon. I caused that scene intentionally. Para di mo mapansin. At gumana naman, di ba? I got you. Kibit balikat na sabi pa ni Sid at binigyan si Clarice ng matamis na ngiti. Now, Clarice. Matatapos na rin ang hidwaan sa pagitan ng pamilya natin pagkatapos mong sumunod sa ama mo. Hindi pa man natatapos ni Sid ang sasabihin nang bigla ang yumanig ang buong paligid kasabay ng isang malakas na pagsabog. Malakas siyang napamura habang si Clarice nakalapit lang sa rehas at humawak doon. Shit! Mura ni Colt pagkatapos niyang maramdaman ng yumanig na paligid. Agad niyang iniharang ang sarili sa quadruplets para kung may mahulog man na bato, hindi matamaan ang mga ito. Ayos lang po kami, Mr. Magazine. Mas kailangan niyo pong protektahan ang sarili niyo kasi hindi po kayo marunong makipaglaban. Saway ni Mirko kay Colt na natigilan. Inirapan niya ito. Nang hinila si Colt ng mga bata patungo sa kung saan, sumunod na lamang siya sa mga ito. Nakarinig na sila ng sunod-sunod na putukan sa labas at imbis kabahan para sa sarili niya, mas natakot si Colt para sa buhay ng quadruplets na kasama niya. Hindi alam ni Colt kung bakit gustong-gusto niyang protektahan ang mga ito. Hanggang sa may narinig silang sigaw. Narinig niyo ba yun? Tanong ni Colt sa mga kasama. Hindi lang naman siguro ako nakarinig dun, di ba?
Di naman ako minumulto. Sunod-sunod na tanong niya. Ang mga kasama niya naman biglang nagkatinginan. It's Mommy! Sabay-sabay na sigaw ng apat at nagtakbuhan. Pati si Colt na pasunod na sa mga bata at walang pag-aalinlangan na tumakbo hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng lungga ng mga kalaban na parang isang kulungan. Mommy! Sigaw ni Colt pagkatapos makita ang kanyang ina. Naiiyak namang tinawag ni Clarice ang kanyang mga anak. Hanggang sa umangat tingin niya kay Colt na siyang nakasunod sa mga bata. Nanginginig niyang tinawag ang pangalan ng lalaki na hindi niya inaasahan na may malaking ambag sa buhay nila dahil ito ang ama ng kanyang mga anak. Don't worry, Mommy. Ilalabas ka namin agad. Tura ni Mirko na kaagad kumilos at kinalikot ang padlock. Gamit ang isang pin, agad na buksan ni Mirko ang padlock. Nang tuluyang makalabas si Clarice, agad na lumapit sa kanya si Colt. Hinawakan ang balikat niya para suriin ang buo niyang katawan kung may sugat ba. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Hinawakan ka ba nila na hindi mo gusto? May ginawa ba sila sa'yo o pinagawa ba sila sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Colt na naging dahilan para maging emosyonal si Clarice. At nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng babae. Ngunit hindi siya umangal. Niyakap niya lamang ito pabalik. Nandito na kami. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka na namin iiwan ulit. Hindi ka na nila makukuha ulit. Sa kabila ng sinabi ni Colt, natawa na lang si Clarice. Lahat ng nangyayari, dinaan niya na lang sa tawa. Mamaya na po kayo magyakapan, umalis na po muna tayo. Sigaw ni Nico at hinila ang kamay ng mommy niya. Hinila naman ni Clarice ang kamay ni Lance habang si Colt inabot naman ni Cole at Mirko. Nang makalabas na sila, biglang pumailan lang sa paligid ng isang malakas na putok ng baril. Walang makakatakas sa inyo! Sigaw ni Sid na siyang nakita ang pagtakas ni Clarice. Nandito siya? Gulat na tanong ni Colt kay Clarice. It's a very long story, but to cut the story short, his family is our enemy at nilapitan niya lang ako para gamitin. And he is not my quadruplet's father either. You are. Sunod-sunod na sabi ni Clarice habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Natigilan naman si Colt. Ano? Ako? Ang ama ng mga anak mo? Napaturo pa si Colt sa kanyang sarili. Yes, you are. At sasabihin ko sa iyo ang lahat pagkatapos natin dito. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na totoong ikaw ang ama ng mga anak ko at ikaw ang gusto ko. Gusto na kita. Love at first sight? It may be like that. But my heart know what it wants. At gusto ko ng pakasalan. Colt Villanueva. Gulat man, pero sa kanyang puso, tuwang-tuwa si Colt sa sinabi ni Clarice. Nandito na siya, anong gagawin natin? Tanong ni Lance. Napakapa si Colt sa katawan niya hanggang mahawakan niya ang binigay ni Ruel sa kanya. Walang pagdadalawang isip niyang kinuha yon bago binunot ang pin at ibinato ang granada papunta sa gawin ni Sid na siyang hindi kaagad nakagalaw sa nangyari. Will you marry me? Kasabay ng malakas na pagsabog dahil sa granadang ibinato ni Colt ay ang pagluhod nito. Sa kamay nito ang pinang granada na siyang ginamit niya na singsing bilang pagpopropose. Are you crazy? Halika na, dapat tumatakbo na tayo eh. I want to be your husband. I don't care about anything else. Ikaw ang gusto ko. Marry me, Clarice. Please. Grant my wish
and make me the happiest man in the world. Agad-agara naman siyang tumango. Yes! Yes, I will marry you. Kaya tara na, umalis na tayo. At sa gitna ng pagsabog, hawak kamay silang isang buong pamilya na tumatakbo palayo. 7 years later, ang ganda talaga ng proposal ni Daddy noon. Nag-propose siya habang nasa gitna kami ng gulo. Gusto ko sana mainis kasi bakit dun pa? Pero ayaw din namin patagalin yung proposal kasi gusto namin ibigay si Mami sa kanya. Kwento ni Cole na siyang ikinatawa ng mga kasama nila. Mga bagong recruit yun para sa organisasyon nila. At ang iba, mga anak ng mga matatanda na. Pero doon piniling lumaki. Gusto ko rin ang ganong proposal kapag nagkataon. Parang ang cool kapag may nagbabarilan tapos may mga bombang nagliliparan tapos inaya mo ng kasal yung babaeng gusto mo. Nakangiting sabi ng isa sa mga kasama nilang babae. Anong cool? Kayo talaga? Huwag niyong gayahin ang ginawa ng asawa ko. At inamin niya sa akin na naihi siya sa takot at kaba pagkatapos namin makalabas dun sa lungga ng kalaban. Naiiling na singit ni Clarice pagkatapos marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Sinisiraan mo naman ako, wife eh. Anong naihi? Di ako naihi nun, no? Sinabi ko lang na naiihi ako. Pero hindi yun dahil sa takot at kaba. Ilang oras ko na kasing pinipigilan ng sarili kong maihi that time. Kasi sabi nila, mahirap tanggalin yung isinuot nilang suit sa akin kaya tinais ko na lang. Tura ng kararating lang na si Colt pagkatapos marinig ang sinabi ng asawa. Nagkatawanan lang lalo ang lahat dahil sa sinabi ni Colt. Umalis na kaagad ang iba dahil may kailangan gawin kaya naiwan sina Colt, Clarice at ang quadruplets nila. Napatingin si Colt sa quadruplets at napangiti. 7 taon ang nakakalipas. 15 anyos na ang mga ito. Pero, hindi pa rin makapaniwala si Colt na siya ang totoong ama ng mga bata. Clarice even did a DNA test because she wanted to make sure that it was true, and it truly was. Sobra-sobra ang pag-iyak ni Colt pagkatapos malaman na kanya pala ang quadruplets. Niyakap niya ang mga ito at hindi na pinakawalan. Daddy, ba't ang hina mo? Kailan mo kami susundan ng mga kapatid ko? By the way, gusto namin ng quadruplets din. Gusto namin marami kami, no? Para palaging magulo. Napaubos si Clarice sa sinabi naman ng kanilang anak na si Mirko. Si Colt tumawa lang. Ikaw na bata ka? Anong quadruplets? Hindi mo ba alam kung gaano ako nagkirap na ipanganak ko kayo? Hindi nyo alam ang pinagdaanan ko, ah. Kung maka-request ka dyan, kung sakaling kita, ha? Ha? Gigil na sigaw ni Clarice sa anak na tumatawa lang. Ba't kasi wala pa rin kaming kapatid, Mami? Gusto rin namin ng bunso, no? Yung pwede namin alagaan. Che! Narinig ko yung ginawa mo sa anak ng sekretary ng daddy mo, ha? Tinapon mo raw sa ere. At nahimatay pa yung mommy niya sa sobrang kaba. Kung bibigyan ko yun ng kapatid, baka hindi lang pagtapon sa ere ang gawin nyo. Sa labis na stress, pinaalis na lang ni Clarice ang kanyang mga anak. Niyakap naman siya ni Colt at pinaupo sa hita nito. Huwag mo nang pakinggan yung mga anak mo, inaasar ka lang ng mga yon. Kasi tumatanda ka na raw at mabilis mapikon. Sino matanda, ha? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Clarice. Kaya agad na kagat ni Colt ang pang-ibaba niyang labi. Di menopause. Tanong na lamang ni Colt kaya hinampas siya ni Clarice sa balikat. Nakakainis na kayo, ah. Excuse me lang, no? Ang bata ko pa para mag-menopause? Hindi pwedeng buntis lang ako? Kaya ako ganito, masungit? Angil ni Clarice na lalong ikinatawa ni Colt hanggang sa napatigil ito at natauhan. What? You're pregnant? Are you joking? Clarice! Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Clarice.
Kaya bigla ang napaayos si Colt ng pagkakaupo. Di ka nagbibiro? Totoong buntis ka? May bata dyan sa tiyan mo? Gulat na tanong ni Colt at naibaba pa ang tingin sa tiyan ni Clarice. Surprise, Daddy! Sabay-sabay na sigaw ng quadruplets na siyang nagsilabasan habang may hawak-hawak na ngayon na cake. Yes, I'm currently 2 weeks pregnant. Di ko sinabi sa'yo kasi abala ka. At ilang taon na rin nating sinusubukan pero palagi tayong bigo. Ayaw naman kitang bigyan ng false hope. But then I did a check-up today and it's real, I'm pregnant. Sa labis na tuwa, tumayo si Colt at marahang niyakap ang asawa niyang si Clarice. Maingat niya pa itong binuhat pagkatapos itinaas sa ere kaya napatili ang babae. Lahat sobrang saya sa kaalaman na magkakaroon na naman ng bagong miyembro ang pamilya nila. Sa wakas, natupad na ang hiling ng quadruplets. Sa wakas, may makakasama na ang mami nila hanggang pagtanda. At ang pagmamahalang kanilang pinagsasaluhan, panghabang buhay, at hindi makukuha ni numan. The End.